Magandang hapon sa inyo mga kaibigan. Meron tayo ngayon dito na materials na bougainvillea na nagpagawa sa atin. At nagustuhan niya yung ginawa ko nung nakaraan na formal upright na bonsai. So ito, sabi niya sa akin na babayaran niya raw ako ng 50 pesos para iporma lang ito na maliit na punong kahoy. Gagawin na bonsai. Yun ang sabi niya sa akin. So, sige Kako, subukan natin ni Kako. Gawin natin na maliit na puno to. So, mapapansin nyo na mataas siya, malaki. Ang gagawin natin dito ay paliliitin natin. Mataas siya, di ba? Paliliitin natin. Pagkukurtihin natin na maliit na puno. Siya nga pala, ang pangalan ng varieties ng bougainvillea nito ay Guambilia Red. Maganda ang bulaklak ng Guambilia Red. So yun yung kanyang variety. Ang gagawin natin dito ay paliliitin natin siya para magkorting puno. So simulan na natin. Ito ang gagawin natin apex. Ito nakikita kong possible na gawin niyang apex o pinakang tuktok niya. So mapapansin nyo, sa rules ng pagbubonsai, dapat tapered o naka-tapering siya. Pero ito hindi tapered. So magpapalagaw na lang tayo rito para makahabol yung mga hindi pa tapered na mga sanga. Pero ang nakikita ko lang ay dalawa lang naman sanga ang hindi pa tapered. So magpapalaga tayo ng dalawang sanga. Simulan na natin. Paliitin natin ang punong ito. So, ito, ititrim muna natin siya ng ititrim para matrain siya na maging maliit na puno. Bawasan natin dito. Yan. Nagkorte na siya na maliit na puno. Ito, aalagaan na lang natin ito sa trim para gumanda siya. O, di ba maganda na siya? Para siyang puno. Dapat kasi pagka gumagawa ka ng formal upright na bonsai, kitang-kita yung mga trunk niya. O, mapapansin nyo, kita. Klarong-klaro, malinis, di ba? O, ayan o, ito.
kita yung mga trunk. Ito. Yan yung technique. Oh, ito pagka mga bilang tayo ng mga 3 linggo, maganda na to. Oh, kitang-kita, oh, iikot ba, oh, kitang-kita, oh. True and true ba? Oh, wala siyang mga naka-cross na tanggalin natin yung iba naka-cross. Ito, naka-cross to eh. Kasi sa rules ng bonsai, yung mga cross trunk, tinatanggal yun. Oh, tanggalin natin yung mga naka-cross na trunk. Oh. Oh, pansinin nyo mga kaibigan. Oh. Kitang-kita yung kanyang mga tangkay. Kaya kung makakakita kayo ng bonsai, ini-emphasize nila dun yung mga tangkay. Yung mga trunk niya. Bukod dun sa main base niya, ito main base, yung tangkay niya. Kitang-kita. So yan, may na tayo. Makikita nyo, meron na tayong bonsai uli. Pangalawang bonsai. So ito, ibibigay ko doon sa may-ari. I hope magustuhan niya ito. At yun nga, bibigyan daw niya ako ng 50 pesos. Para pormahan lang yung kanyang bonggabilya at gawing bonsai. So may bonsai na yung nagpagawa nito. Ang gagawin na lang niyang maintenance dito ay trimming at saka yung tinatawag na defoliate. Pagka sinabing defoliate, magtanggal ng mga malalaking dahon. At ito lang ang tip ko sa inyo at sana nagustuhan niyo. Salamat.